Magandang umaga, Taguig City. Welcome po sa isa na namang segment ng Source of Strength. Ang kalakasan po ay lubos na masusumpungan natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Tuloy po natin ang pagtalakay sa paksa ng pagpapatawad na bahagi po ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Forgive us this day our, our debts as we forgive our debtors. Na i-share ko po muli sa inyo yung PowerPoint presentation na series of lecture na ginawa ni Bruce Wilkinson. Ihiramin po natin to. At yung ilang bahagi po rito ay naibahagi ko na nung mga nakaraan. At kung gusto nyong marinig yung full explanation sa bawat hakbang, balikan na lamang po ninyo yung mga nakaraang SOS na ginawa po natin. So yes, meron pong proseso, may steps to follow to forgive other people. So merong preparasyon na dapat gawin. Number 1, magpasya ka na patawarin po yung tao. Number 2, pangalanan mo yung tao. At number 3, make a list. So maganda pong gumawa ng table na katulad po nito. Ito po yung proseso kung paano magpatawad. Number 1, buksan mo ang iyong puso dahil pag tayo ay may sama ng loob, sumasara po ang ating puso. Yan ang example prayer kung paano buksan ang puso. And then, extend compassion. Baka naman may pinagdaraanan yung tao kaya nagawa sa iyo yun. Gumawa ka rin ng ganitong table. Pangatlo, release each person from your inner heart. Pagaganahin po natin dito ang ating imagination. So, yan ho yung mga hakbang. Hindi ko na po babasahin at iisa-isahin. Tuloy na po tayo dun sa pang-apat na hakbang sa proseso ng pagpapatawad. Forgive each person for each wound. Remember that forgiveness includes both setting the person free from your heart prison and then forgiving them for each wound. Pagkatapos mong ginawa yung step number 3 na pinalaya mo yung tao sa kulungan sa puso mo, ay magre-release ka ngayon ng pagpapatawad. Pakinggan niyo po ako. Hindi lamang yung tao ang patatawarin niyo, pati yung kasalanang ginawa niya sa iyo ay patatawarin mo rin. Mahalaga po 'yon. May mga taong pinatawad nga yung kapwa-tao niya pero yung kasalanan ay sariwa pa rin at hindi pinapatawad. Kaya ihiwalay mo yung kasalanan ng tao at pareho mong patawarin. So, pick the person who wounded you the most. Unahin mo po yung mas mahapdi, mas grabe yung ginawa sa'yo at siya ang una mong patawarin. And then say these sentences out loud, quietly and slowly, making sure that your heart matches the words. Dapat yung lumalabas sa iyong bibig ay tugma sa sinasabi po ng iyong puso para maging totoo yung iyong pagpapatawad. Sample prayer lang po ito. So yung pangalan ng tao, in English, sabihin mo, I've decided to forgive you right now from my heart and for every wound I have had unforgiveness toward you for too long. I open my heart completely and forgive you for what you did to me. Pangalanan mo yung tao, I genuinely forgive you for hurting me when yung ginawa ng tao, it made me feel yung kung ano yung naramdaman mo, i-describe mo rin nung ginawa niya yan sa'yo. Gamitin niyo po yung table na ginawa ninyo, no? I no longer harbor any unforgiveness toward you. For that, I fully forgive you. So, napakahalaga pong subukan natin ang ganitong uri ng pagpapatawad. Alam nyo, may nabasa po akong kwento ng isang single mother at meron siyang isang anak na babae na ang pangarap ng kanyang anak na babae ay maging missionary, Christian missionary sa Africa.
Pero yung pangarap pong yon ay naglaho dahil isang araw ay nasagasaan po yung kanyang anak na babae ng isang lasing na nagmamaneho ng kanyang sasakyan. So, siyempre yung galit, yung sakit at hapdi na naramdaman ng nanay ay gayon na lang. Naipakulong po niya yung lasing na nagmaneho ng sasakyan at kabataan din po ito. Subalit later on ay nagpasya yung nanay na patawarin yung nakasagasa sa anak niya. At ang ginawa niya ay pinuntahan niya po sa kulungan at nung unang makita nung kabataang lalaki, yung nanay na yon, natakot po yung lalaki pero ang sabi po ng nanay, huwag kang matakot, pinapatawad na kita sa ginawa mong kasalanan na nasagasaan yung anak. Tapos, nag-Bible study po sila sa kulungan. And then, madalas dinadalaw po nung nanay yung kabataang yon regularly hanggang napalapit na rin yung loob ng bata sa kanya at siya rin napalapit na rin doon sa lalaki. And time came, parang napaikli yung sentensya nung lalaking nakasagasa sa kanya at inadapt niya yung lalaking yun. At ang nangyari po, yung lalaking yon ang naging missionary sa Africa. At mas naging effective na missionary sa Africa yung kabataang lalaking yon na dahil lalaki ay may mga naabot na tribo na hindi kayang abutin kung yung anak niyang babae ang malamang naging missionary sa Africa. Such is the power of forgiveness. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa katotohanan, kami ay pinatawad mo at kami rin ay dapat magpatawad at maranasan namin ang restoration at kapangyarihan sa bawat panig sa mga nagpatawad at doon po sa pinatawad. At ang aming komunidad, Panginoon, ay maging mapayapa dahil sa pagpapatawad, O Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lungsod ng Taguig at sa lahat ng nakakarinig nito ay hipuin mo na totoong magpatawad sa lahat ng taong nakasakit sa kanila. Lord, ang aming mga leader, ang aming mayor, Lino Cayetano, pagpalain mo, bigyan ng kalakasan at wisdom sa pangunguna sa aming lungsod, kasama ng aming Vice Mayor Ading Cruz, ang mga konsehal at barangay captains, ang aming mga kapulisan, pagpalain mo, Panginoon, at yung nasa frontline sa laban sa COVID. Sa pangalan ni Jesus, hindi na tumaas pa ang aming mga cases dito po sa Taguig at tuluyang maglaho na ang pandemyang ito at magtuloy-tuloy ang pag-unlad at progreso ng Taguig kasama ng mga nakatira rito. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo lang ang kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Panginoon.